Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ako po si Corporal Narcelina M. Ayub, a proud tausug member of Philippine Army, na-assign dito sa 11th Infantry Alactan Division. Prior to my service, ako po ay isang social worker. Nanindilbihan din po ako dito sa Holo, Sulu bilang isang area supervisor noon. Pero I choose the path of becoming a soldier aside from the credibility of the service. Isa din po akong anak ng sundalo at ang tatay ko po yung nag-inspire sa akin pumasok sa serbisyo na to. So bilang atausog, as a tausog who grew up in Holo, Sulu, I experienced yung karahasan ng terorismo dito sa aming lalawigan, wherein yung mga services ay very limited, be it education, yung sa health, socio-economic, and other aspects. Kasi dahil nabansagan yung aming lalawigan na the land of armed conflict, at naging because of the name ng ASG dito na nag-operate sa lalawigan ng Sulu. During my elementary days, I experienced na nag-evacuate sa aming community because of the armed conflict. So, sa ganong edad pa lang, parang napapaisip kami na sobrang gulo dito sa Sulu. Saang bayan ka lumaki dito sa Sulu? Sa Indanan po. Indanan. So, Yes, sige nga. Background bilang, kasi ang father mo is Integri, di ba? Ang Integri kasi, ito yung programa na pinirmahan ng Philippine government tsaka MNLF na mag-join sa armed forces yung mga former MNLF members. Pero pwede mo bang ikwento yung, bata ka pa naman, 28 years old, pero naramdaman mo, di ba, yung gulo. Yes. So sige nga, ikwento mo nga yung mga growing up years mo sa Indanan, because Indanan talagang conflict talaga. Yes, sir. During my elementary days, I experienced armed conflict wherein may dinala po doon kidnap victim sa aming community, tapos hindi kami aware doon medyo syempre sa murang edad, hindi po ako ganun ka-open dyan sa mga ganyan bagay. Ang alam ko lang is ang Sulu is grabe yung gera. May mga times na magigising na lang kami dahil maririnig namin yung mga putukan. Tapos parang along the way yung violence na nag-happen dito sa Sulu is nagiging normal na lang sa amin kasi along those years ang na-experience namin is puro gulo lang po. Sige nga, ikwento nga natin, isa-isahin nga natin yung gulo kasi ngayon 2025. Yes, sir. 3 years old, well, 28 ka. Ikwento mo nga yung unang makita mo yung isang kidnap victim, foreigner ba? O yung mga sipadan ba yan? O ano yan? No, sir. Hindi po ako nakakita ng kidnap victims, pero yung kinukwento na lang ng mga tao doon na may kidnap victims po dinala doon sa amin. Tapos those times, sir, sometimes nasuspend yung class namin dahil pinagbabawalan na kaming pumunta sa school kasi nga takot yung community namin na madamay kaming mga civilian. Tapos parang along those years, we are living or we are bounded by the fear of kidnapping, bombing, armed conflict. Kasi dati uso yung mga pagkikidnap na yan. So, ang notion kasi ng iba, especially yung mga dumarating sa amin mga kwento, kapag family ka ng isang sundalo or the government employee, so parang isa kami sa mga vulnerable na ikikidnap o kaya parang iba kasi yung thinking na parang against daw kami sa mga sa kapwa naming Muslim. Ikwento mo nga yun, yung dynamics na yun kasi yung MNLF pero nag-peace with the government kaya na-integrate. So, isa yung father mo sa na-integrate. Yes, yet, sinasabi mo ngayon parang, uy, may distrust na sa amin. Ikwento mo nga yung
living in that world of distrust na, nag-ano na kami sa kapwa namin Muslim. Yes, sir. Kasi yung distrust naman na sinasabi ko, sir, yung distrust come from the Abu Sayyaf member, because Abu Sayyaf members, sila, of course, they are tausug, they are Muslim. So parang ang tingin nila kasi against kami sa religion namin. Kasi nga ang the Armed Forces of the Philippines, sila yung isa sa mga matinding kalaban ng ESG. Sila yung yung Philippine Army yung tumutugi sa kanila. So parang ang thinking nila, pag anak kami ng sundalo, ganun din kami towards them. So paano ka nag-live na ganun na, of course, nag-aral ka na outside after, di ba? Pero ano yung naging mundo mo na ganun nga, na you lived in that, you grew in that kind of a childhood na, of course, ASG naman yon, MNLF Yes, community naman, iba naman Yes, treatment nyo. Pero yung ASG kasi noon, ASG, definition of terms, Abu Sayyaf group, very strong. Gaano sila ka-strong noon? Yung presence nila, yung psychological nga lang na presence nila nandun sa communities nyo. Ako, honestly, sir, nung dati, nung hindi ko pa alam, wala pa masyado kang alam about dyan sa mga terrorism. Kasi, the fact na they are also a tausug, so parang, parang ina-accept na lang namin sila. Parang, okay, because they are tausug, so parang kabaro namin sila. So, I think, dun sa ganong thinking, siguro, dumadami yung mga supporters nila. Kasi nga, kasi namin dati, ang notion kasi namin dati, kapag military ka, so you are not a Muslim, you are not a tausug. So parang, again. Kung military ka, yes, sir. Kapag, tulad ngayon, before, pero yes, sir. paano, again. Kung military ka, so parang hindi ka Muslim or hindi ka tausug. Ganun. Yes, sir. Kasi sa organization, ang common kasi dyan is, konti lang kasi yung mga Muslim dati, sir. So, yes, sir. Sa armed forces? Yes, sir, sa armed forces. Konti kasi yung mga tausug before, sir. I see. Sige, kwento mo ako konti about elements ng tausug culture para mas ma-appreciate ng viewers natin yung bakit kayo ganun ka-strong na lang yung. Of course, lahat naman. Pero inyo kasi medyo known na warrior people talaga yung tausug. Ikwento mo nga yung elements na gano'n na kami. Very tight. So, parang historically kasi, tausug people is very, sir, parang we are very rich in culture, tapos we came from yung heritage ng mga sultanate, tapos historically may mga din kami, may mga tausug warriors din na, kasi itong province ng Sulu, sir, this is the only province na hindi siya na Christianize. So meaning to say, yung mga old people or mga ninuno namin before, very warrior sila. Dati kasi, yung presence ng military is, masasabi ko na negative. Kasi, sa experience ko, tatay ko sundalo. So, parang I have idea kung ano yung work nila. Pero sa ibang tao kasi, pag sinabi nilang sundalo, gulo yung dating nila dito sa amin. Kasi, without them, walang mangtutugi sa ASG, so therefore, hindi magkakaroon ng armed engagement. So, yung mga bata before, pag makakita sila ng mga military vehicles or yung mga military personnel, so takot silang i-approach kasi ang alam nila, ang thinking nila is, gera lang yung dala nila dito sa aming lalawigan. Pero, kalaunan, especially nung na-establish na yung 11th Infantry Alakden Division, meron nang na-recruit na mga tausog sa organization. And I mean, especially nung na-establish na yung 11th Infantry dito, madami na ding mga tausog na member ng Philippine Army. So parang ang negative connotation or impression sa
aming mga sundalo is nawala yun lahat. Kasi ang alam nila kasi, ang sundalo, ang isa sa mga reason kung bakit nagkaroon ng peace and order at the same time social freedom dito sa Sulu. Ang nakikita ko namang changes, dati Sulu, a land of conflict, ngayon parang unti-unti nang nagbo-boom yung turismo dito sa amin. May mga ibang personalities or even mga foreigner na nag-explore sa culture ng Tausug, at yun ang isa sa mga nakaka-proud kasi hindi na negative yung impression nila dito sa aming lalawigan.